Breaking news mga kababayan, nako po, wag naman sana, AFP, merong pasabog. Bakit yung mga sundalo nagmamarcha na? Nako po mga kababayan, meron pong nangyayaring, ito po AFP calls to withdraw support for Marcos Arjas. Ano po ito? Arjas? Nako, aatras na ba sila mga kababayan? Ayan no, AFP calls to withdraw support for Marcos. Totoo ba ito mga kababayan? Bakit may mga nagmamartyang mga sundalo? Saan sila pupunta? Pupunta na ba ng Malacanang? Ito ang panoorin natin, mga kababayan, para malaman nyo ang katotohanan. Ano ba itong military takeover na ito? Military kudeta na ito? Mangyayari ba ito mga kababayan? Sabagkat si Ping Lacson de Umano ay nililigawan din na bumak out na at umatras na kay BBM para magkaroon ng civilian military junta. Nako po, mga kababayan, ano ba ang pasabog ng AFP? Pakinggan po natin ang report na ito. Dito po tayo maniwala. Huwag po kayong maniniwala sa mga fake news. Ito na, sabay-sabay po tayo. Now, to talk more about this, we have AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang maga po, Colonel. Good morning, and good morning to all of your viewers and listeners. Okay, sinabi na po ni Senator Lacson na mayroon na pong lumapit sa kanya, inviting him for a civil-military junta. Can the AFP confirm if there is indeed a credible threat like that to the current government from retired or active officers? From our side, no, Charmaine, from the Armed Forces of the Philippines, we consider this as all political noise. So from this point, no, we will not discuss this further because they are based on speculation, hearsay, or outright misinformation. Within the AFP, we remain to be focused on our mandate. So withdrawal of support is not going to happen AFP-wide. Oo. Paano po political noise? Si Senator Lacson na po ang nag-confirm. Yes, ma'am, no, it's inside, for us, inside the active service po, ma'am. So for us, we shun away from this. Ang sinabi naman po ni Senator Lacson, ma'am, these are retired officers. And paulit-ulit na po na ito po ito na lumalabas. So sa hanay po namin, internally within the AFP, we consider this as political noise po. Oo. But even for retired officers, hindi po ba nasasaklaw din po yan na AFP? What is the AFP doing about it? Retired officers are already considered as civilians po. While we respect their views and ito pong mga pananaw nila, ma'am, no, they still act as advisors to us in many forums because dati naman po natin sila nakasama. Nandun pa rin po yung respeto po natin sa kanila. But sa mga ganitong usapin po, anything unconstitutional, ma'am, no, we adhere to the Constitution, the constitutional processes, and of the chain of command po within the AFP. Ayan mga kababayan, no, may mga nagmamarcha na. Anong meron? Ba't may nagmamartyang mga sundalo? Lacson confirms plot to unseat Marcos. Nako po mga kababayan, and install civil military junta. Nako, military takeover na ba ito mga kababayan? Ba't merong mga nagmamartya na mga pulis? Ba't may mga formation, may mga sumasaludo pa? Sino ang sinasaluduhan nila? Bali-balita kasi ang gusto nilang ilagay mga kababayan, si BBM pag nag-resign, si Sara din daw, kailangan mag-resign daw. At itong military junta na ito, ang iluluklok nila, either si Gibo or si Ramon Ang na isang bilyonaryo. At ito pa mga kababayan, wala ng Senado, wala ng Kongreso, wala ng Supreme Court. So ang magiging leader na, military na. Makakabuti ba sa bayan natin mga kababayan pag may military junta? Wala na, watak-watak ng Pilipinas pag ganon. Bakit
pag nag-resign si BBM, kailangan si Sara ang ipalit. Dahil ayun na susulat sa konstitusyon ng Batasang Pilipinas, if ever the President will resign in the position of the President of the Philippines, of the Republic, automatically the Vice President will sit the position for the vacant or the vacancy of the position to become the President of the Philippines. Yun ang matindi. Gusto nila. Wakasan na ang gobyernong ito, ay mali yun. Dapat, kung magre-resign si BBM dahil sa mga anomalya ng mga flood control ng mga pagnanakaw na ito, kung mapatunayan na siya ay guilty, mag-resign siya. Si Sara yung papalit. Yun yung gusto ng taong bayan. Yung gusto nila, ipalit yung gusto nila, wala na. Magkahetot-hetot na tayo. Well, there was talk earlier about their pension and benefits being affected or might be affected. If the senator identifies yung mga retired officers po, posible po ba maapektuhan po yun? Ito naman ang ating pension kasi ma'am, para patuloy po siyang matanggap as a privilege. Meron naman pong mga clause na nakapapaloob dito. So if you are convicted of a crime, then yun po ma'am, posible po na makat ang pension. But pag wala naman pong criminal activity which you have been convicted on, patuloy naman po ito na ma-enjoy ng ating mga retirado ma'am. Yun lang ho ba? Paano po kung seditious remarks po ang nabitawan po ng mga retired military officers? Delicious. Nako, mga kababayan, matindi po ito. Gaya nito, si General Pokis, kinasuhan po ng sedition dahil po sa kanyang mga pahayag nung nakaraan na pinagre-resign po si BBM sa kanyang mga statement. Pati si Chief General Browner, pinagre-resign din ni General Pokis, na retiradong general ng Air Force. Naku po mga kababayan, kinasuhan po ito ng sedition statement. Naku po. Ito na, dito na tayo nagkakagulo mga kababayan. Wala namang masama na ginawa si General Pokis. Kinasuhan nila ngayon mga kababayan. So ito po, tignan po natin itong si Mike Defensor. Meron po siyang sasabihin dito. Mike Defensor. Ito po, ito yung kanyang post kanina. Matindi po ito, mga kababayan. Ito po yung post ni Mike Defensor. Kinasuhan po ng seditious itong si General Pokis po mga kababayan. Ito po, ayusin lang po natin. Ito po yung nasusulat sa kanyang FB na si Mike Defensor. Ito po mga kababayan, basahin po natin. Ito po. Ayan ayan si General Pokis. So ang sabi dito sa statement ni Mike Defensor po, basahin po natin mga kababayan. Ang sabi dito, we should not allow this. According to Mike Defensor, the Philippine government under Marcos is suppressing the right of the people. General Romeo Pokis is standing up against massive corruption and fighting for good governance. And now they have filed inciting to sedition and inciting to rebellion against him for speaking the truth. The state is using its full machinery against ordinary Filipinos who only want transparency, accountability, and better future for our children. We must not be coward. We must not be silenced. This is the time to stand firm. This is the time to unite.
Support General Romeo Pocis. Support fight for justice. Support the fight for a clean and honest government. Tama na ang pananakot. Tama na ang korupsyon. Magkaisa tayo para sa pagbabago. Tama na. Sobra na. Wakasan na. BBM resign, sabi ni Mike Defensor, mga kababayan. So yan po yung mga nangyari na si General Pocis ay kinasuhan pala. Finailan po ng government ng sedition, mga kababayan. Ano sabi dito? Ito. Ano sabi dito? Ito po. We should not allow this. The Philippine government under Marcos is suppressing the right of the people. General Romeo Pocis is standing up and against massive corruption and fighting for good governance. Ito po. Anong kinaso dito, mga kababayan? Inciting to sedition eh. Inciting to sedition po, mga kababayan. Yun po yung sabi dito. Kinasuhan na pala ito. So, antay po tayo sa mga mangyayari dito, mga kababayan. So, balik po tayo dito sa sinasabi na meron pong military junta. Meron pong military junta na nangyayari. Naku po, mga kababayan ko. An investigation and cases are filed and convicted sila, ma'am, that's the time po na affected po yung pension nila, ma'am. Opo. Oo. Tama ho ba? Hindi po siya outright. Hindi po siya outright na when you speak, matatanggalan ka ng pension. Misnomer po yun, ma'am. Oo. Okay. But what, speaking of charges that can be filed, no, tama po ba to refer to Article 96 of the Articles of War, the conduct unbecoming an officer and gentleman, which says that engaging in seditious acts or making seditious statements can be classified, which mandates dismissal from the service upon conviction. So ito po ba ay applicable din sa mga retired military officers? Wala na po kasing dismissal from the service but they're already retired po. So, yung seditious statements, ma'am, will fall under kung saan siya makakapaloob sa batas ka po natin. So, we refer that to the civilian courts to, to address. Kasi hindi na po sila itatry under the AFP po. So sa ano na po, actual courts na, hindi na sa ano po ang tawag doon? Military court natin? Court martial, yes. Court po, martial, di na po doon? Hindi po, ma'am. So, okay. So, speaking of seditious remarks, no, ito pong nakaraang rally sa People Power Monument, pinatigil po ng Quezon City government yan on its third day because they deemed that seditious remarks were uttered coming from the UPI. It's the UPI, a group composed of retired military na nandun po sa People Power Monument. So, hindi po nalalayo ito po mga tanong po natin tungkol sa seditious remarks. What would classify as seditious? We leave that po to the court. Basta anything unconstitutional, ma'am, yun po yun. Wait lang, mga kababayan. Ano ba ang mga statement ni General Pocis? So, ito po, mga kababayan, puntahan po natin yung mga binanggit ni General Pocis dito. Ito po. Bawat yugto ng General Pocis. Ito po yung kanyang mga sinabi. Ito po si General Pocis, mga kababayan. Ito yung mga sinabi niya nung rally po. Rally. Kaya nakasuhan po siya. Ito yung mga binanggit niya, mga kababayan. Ito po. Ito po si General Pocis, mga kababayan ko. Pakinggan po natin. Gen Pocis. Ito po, mga kababayan. Panoorin nyo po ito para may idea kayo
bakit siya kinasuhan dito. Ito po mga kababayan. Ito po yung si General Pocis. Panoorin po natin yung nangyari. Kung makulong, handa rin ako patayin. Iniyalay ko ang buhay ko sa ating bayan. So yan Ako po. daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho Alyansang Duterte Cayetano, Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Alam mo, mahal namin tong si General, no? Di ba, General? So yan po, nung rally po. Mensahe ni General Romeo Pocis sa rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Pocis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo akong nagserbisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan at tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga dinhain para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroong mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagbuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad po ng mga katotohanan. Wala po sa akin yun. Handa ho ako makasuhan. Handa ho akong makulong. Handa rin ako patayin. Iniyalay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protestang ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po akong bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong. Hindi ho Alyansang Duterte Cayetano, Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ni BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siyang katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte o hindi ho. Ang ginagawa natin ho dito, wala ho kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin ito ng maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, kita ho kami nagkita. Machi-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin
na nagduro sa tumatangis sa ating bayan, nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin nang naglugmok sa kahirapan, maraming walang makain, nagugutom, maraming nangangamatay, nanulunod sa baha, nasisira ang mga pananim, nawawalan ng hanap buhay. Itong mga pera ng itong bayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Cataquinaldo. Ipinagpabawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin ganito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman ang involved sa malaking, matinding korupsyon ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AFP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's Budget ang tinatawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Binawasan ng 15 billion ang AFP Modernization Program. Saan nila nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pork barrel. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pork barrel, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, police, mga teacher, kasama doon sa programa ng budget, ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga magre-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulations leave, doon nila kukunin ang budget na yun. Ano nangyari sa Pension and Gratuity Fund? Nagsubmit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Binawasan ng 92 billion. Binawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para makatanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na natawag, insertions, ano mga insertions na yan? Pork barrel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat. Sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, Pension Gratuity Fund. Para lang binigyan ng candy, akala mo nagpapasalamat ka. Mga sundalo natin tuwan-tuwa. Hindi na lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So ganon. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung pinagawa nilang mga kongreso, congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa ICAM, in-approve yung mga small committee, minajit-magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yon, hindi dapat yung in-approvehan yun, yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga namamasakay dyan, nagtsatsaga sa barya-barya. Para may pampakain sa mananit, sa kanilang mga pamilya. Pero nangyari, ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagnanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo
Matatako ang magagalit sa ganun nangyayari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Sa ba itong nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi lang natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi naman ating pagkamuhin sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mandarambong. Mga tao pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pangsarili ang mga budget na para sa atin. Ginawa nilang palabigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Narinig niyo ba yun? Anong gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin magprotesta? O mag-resign muna siya para makasama siya, para hindi siya presidente, makasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating hinanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan ng konstitusyon, sinasabi ng mga naunang nagsalita. Kasuhan na tayo kasuhan. Pati yung Marcos resign ay bawal na raw po. Kakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayong maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inahanyayahan namin na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga police, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang galit at pot sa nangyayaring korupsyon ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan. Ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat ng mga taksin ng tarambong at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang katapatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino! Mabuhay tayo mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi lahat sa inyong mga kaibigan. So yan mga kababayan, mga pasabog ni General Pokis. Kinasuhan na daw siya ng seditious statement. Dahil nga po sa kanyang pahayag na mga BBM resign. Mga kababayan na nang tila nang ihikayat na magkaroon ng people power. So ano masasabi nyo dito? Magkakaroon ba talaga ng military takeover? Military junta? Mga kababayan? Anong masasabi nyo? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.